record natin para marinig ng perseverance. Yan. Okay? Sakto, andito na kayong lahat. Akala nyo hindi ko malalaman ng mga nangongopya kayo ng gawa sa mga kaklase ninyo? Meron akong way para malaman ko kung kinopya nyo lang yun o hindi, na hindi nyo malalaman kung paano ako nalalaman. Basta alam ko. So, ito ang gagawin ko. Kapag kinopyahan ka, kapag, tawag dito, kung sino yung huling mag-submit, sa kanya yung grade. Na-gets mo? So, kung ikaw nagpa-kopya, tapos nag-submit ka na, tapos binigay mo yung gawa mo, alam mong binigay mo yan, tapos kinopya niya lang, or something like that, konti lang yung binago, matitrace ko pa rin yan. Sa kanya yung grade, kasi binigay mo yung gawa mo sa kanya. So, kung meron kang pinagbigyan dito ng gawa mo, kabahan ka na, dahil kapag nalaman ko yun, sa way ko kung paano ko malalaman, sa kanya yung grade. Lalo na kung ikaw yung unang nagpasa. Tandaan niyo, kung sino yung unang nagpasa, hindi sa kanya yung grade, basta nangopya. Natitrace ko yan. Ay, di ko na sabihin kung paano. Sir, di ko po makonect yung laptop po. Meeting nagpipraise po. Inopen ko yung Zoom, di makashare screen. Okay lang, sige. Okay lang. Ayun, so kabahan ka na. Tandaan mo, kapag nagbigay ka, binibigay mo yung grade mo. So wala kang grade. Dapat, di ba, kung sino yung nangopya, siya yung walang grade. Hindi, ibahin natin dito. Kung sino yung nangopya, nasa kanya yung grade. Tapos, kakabahan kayo. Okay? So, ngayon, class, so much for that. Hindi naman ako galit. No, baka sabihin nyo, galit ako dito. Okay. So much for that. So, pag-aaralan natin ngayon, ngayong hapon, ay HTML forms. Okay? So, kung importante last time, nung naturo ko sa inyo na, what do you call this? ID and classes, yung difference ng ID and classes. So, importante din po itong HTML forms na to dahil itong pinaka magiging playground natin. Dito, yung matututunan nyo ngayon o marirecall nyo ngayong hapon kung alam nyo na to. Ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga gagalawin natin sa JavaScript dahil next week, tayo po ay magja-JavaScript na. You heard it right. Magja-JavaScript na po tayo next week, kaya kailangan alam nyo na po itong mga ginagawa natin. So, HTML forms, pag sinabi nating forms, ano po ba yung forms? Ito po ang example ng isang form. Ayan. Zoom natin para makita nyo. Ayan. So, ang example ng isang form class ay, ito yung mga pinipil-upan. So, sa totoong buhay, meron pong forms na pinipil-upan sa totoong buhay. Merong physical forms at meron na ring mga electronic forms, yung mga nasa website. Mga registration form, even yung username at login nyo sa pag-login sa Facebook, form din po yan, form. So, yung nakikita nyo example ng student registration form, yan ay isang example ng form. So, pag-aaralan natin paano gumawa niyan. Pero, hindi po tayo magpo-focus sa pagde-design ng form. So, yung pagde-design ng form, bonus na lang pag may design yan. Kasi sa JavaScript, ang pag-uusapan natin ay pagpapagana. So, yung CSS, kaya nyo namang aralin yan, pagde-design yan. Kaya nyo mag-design kung paano i-design yan. Kaya nyo i-research yan. Pero yung pagpapagana, doon tayo medyo magkakatalo. Kaya kailangan mag-focus tayo sa functionality over design. After all, ganun akong tao. Hindi ako magaling sa design, sa pagpapagana rin ako ng website talaga. Nag-excel. Okay. So una, sa lahat, syempre, gaya ng nakagawian, gagawa tayo ng folder. Ready na ba yung mga ano dyan, mga device nyo, mga PC niyo or laptop? So gagawa na naman tayo ng folder, syempre, kung saan natin gagawin ang ating activity. Folder. Pangalanan ko na lang itong diligence. Yan. Hindi gens ha, diligence. Kasi dili and patience. So diligence. Yan. So dyan tayo gagawa. Yan, dyan. So open na tayo ng brackets. Ayan. Lang. Open ako ng file sa brackets. Then, isa-save ko siya as doon natin i-save sa kung saan ako gumawa. So kayo din, gawa din kayo class. Kasi mamaya baka tawagin ko kayo dito tapos di kayo gumagawa. Di ba? Yari tayo dyan, di ba? So yan. Open ko lang dito ko i-save sa diligence. Pangalan na lang ay diligence.html. Okay? Diligence.html. So yan. So anong ginawa ko? Gumawa lang ako sa brackets ng diligence.html na file. Sinave ko siya doon sa folder. Okay, so yun muna ang gawin nyo. Gawa muna kayo niyan. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay, walang bibitaw. Wait lang. Bakit napakaraming walang camera? I-screenshot ko na to, yung mga hindi naka-camera, pero lang sa mga nagsabi sa akin dito. I-screenshot ko muna, tapos mag-attendance ako, yung mga hindi naka-camera.
Recon. Sige, bilisan mo na lang. Sige, recon ka, go. So, nag-attendance lang ako, wait. Yan. Okay, yung mga nagsasabi lang ang ating ano. Sige lang, sige lang. Okay na to, okay na, game. Okay na, nakagawa na nung pinapagawa ko? Ano, sir, kaninong class po ito? Diligence. Yung sinabi ko na sa iyo, ano, di ba? Ang pangalan ng class na to, ano, diligence. Yan. Dili and patience. Ayan, yung nakikita nyo ngayon dito sa share screen ko, yan. Diligence tayo, diligence. Okay? After that, let's make the basics, the fundamentals. So, HTML, and then head. Sa loob ng head, merong style. Okay? So, ito na ang huling, ito na yung class ha. Ito na ang huling lesson na masaya kayo. Ay, hindi, joke lang. Hindi, pangit yung term ko. Ito na ang huling lesson na pepetics kayo kasi alam nyo na. Pero yung next week, wala nang nakakaalam nun kahit isa. Kaya kailangan nyo na makinig talaga mabuti. Okay? And then, body. Okay, ito muna. As usual. May nag-chat. Sir, isang account lang po. Okay, no problem. No problem yan, Gwen. Gets ko yan. Yan muna tayo. HTML, and then merong head. Sa loob ng head, merong style. After ng head, merong body. Ayan, yung nakikita yung screen nyo. Basic yan. Okay? Buhay pa tayo? Buhay pa? Nakasabay pa? Okay, sino pa ang hindi tapos? Kunin ang attention ko. Sino pa ang hindi tapos? Anyone? Meron pang hindi tapos? Uy, si Victorine naka-on cam no. Akalain mo yun? Hindi pa dito yung mga hindi nag-on cam na nag-on cam na ngayon. Ayun no. Naka-on cam na si Victorio. Okay? So I'm assuming lahat ay nakagawa na nung pinapagawa ko. So ngayon class, ang pag-uusapan natin ay ano-ano, paano gumawa ng mga yon. Unahin na natin yung tinatawag nating input. So yung input type text, sorry ko lang to. Yung input type text class, yan muna, para mas maintindihan nyo. Ganyan yung pangalan binigay ko sa kanya para mas maintindihan nyo kagad. Yung input type text, sila po ay mga text box. So when we say text box, dito naglalagay o nag-enter ng data yung mga user. So halimbawa na lamang kapag magla-login kayo sa Facebook, meron kayong pinaglalagyan ng username nyo at password. Yan. So yung pinaglalagyan nyo ng username, input type text po ang tawag doon. So paano natin gawin yon? Here comes the code. Una muna, gawa muna tayo ng center. So naka-center yung buong form natin. Yan. So gumawa muna ako ng center, naka-center muna. So sir, bakit mo sinenter? Wala lang, trip ko lang yan para mas maganda tignan yung form natin. Kaya naka-center ngayon. Hindi required yan. And then gawa muna tayo ng heading. Yan. Account registration. Yan. So nasa loob ng center, class, nasa loob ng center ang H1. Yun yung ginawa ko. Para malaman, yung gagawin nating form ngayong hapon ay account registration. Okay ba tayo doon? After that, take a look closely sa gagawin ko. Gagawa ko ng div. Para saan ang div? Ang div ay para magkaroon ng division ang bawat HTML elements. So simula ngayon, lahat ng gagawin ninyo na group of elements, so parang groupings ng bawat elements sa form, ay nasa loob ng isang div. Kasi gagalawin din natin yan kapag tayo po ay nag-JavaScript. So yung mga nagpasa agad sa akin, kailangan yung gawa ng div yun, yung bawat group. So div, and tatandaan natin, merong ID yan. So username muna kasi account registration. So div username. Ayan. Ayan. So anong ginawa ko? Gumawa lang ako ng div na may ID na div username. Tapos, gagawin na natin yung sabi ko dito kanina, input type text. So, dito na tayo gagawa ng pag-i-inputan ng username ng mga tao. So, paano gawin yon? Input na input tag, tapos merong attribute na type, tapos text, yung type niya. Lagyan natin ng ID kasi HTML element yan. So, gawin nating text box username yung ID niya. Sir, bakit text box username yung ID na binigay mo sa kanya? Para malaman ko na
Itong input na to ay merong ID na text box username. At ang attribute ng attribute na type, siya ay text. So i-save nyo. Save. Kapag ka-save, silipin ninyo yung result, dapat ganito yan. Yan. So dapat lahat tayo ganito ang output muna. Everyone? So balik ako sa code para sa mga hindi pa tapos. Bigyan ko kayo ng 5 seconds para tapusin pa yan. Sir, wait lang po. Sige lang, sige lang. Unti pa lang ang ginawa ko. Chill lang kayo dyan. Okay na? Sino hindi pa tapos? Meron pang hindi tapos? Oh, mamaya titignan ko magtatawag ako ng random na kahit sino. Titignan ko kung yung gawa mo, kung pareho tayo. Kapag hindi, yari ka. Kaya dapat nakakasabay ang bawat isa. Okay? So, sino hindi pa tapos? Meron pang hindi tapos? Meron bang hindi ganito? Sir, ako po. Merong hindi ganito yung output. Sir, saglit lang. Saglit lang, sige. Kasi medyo mahaba yung discussion natin ngayon. Medyo marami pala, sorry. Hindi mahaba, medyo marami. Kaya mag-aabol tayo ng oras. Okay na? Okay na, everyone? So, okay. So, ito yung output natin. Kung mapapansin niyo sa output natin, parang kulang. Hindi talaga parang kulang na kulang. Bakit? Hindi siya magiging form agad. Kasi, alam mong dito, pwede kang mag-type sa loob niyan, sa loob ng text box na yan. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung ano yung itatype mo dyan? Di ba, ang gusto natin, username yung itype nila dito kung magre-register sila ng account. So ngayon, paano nila malalaman na pang username yan? So parang walang label. Nakuha nyo ba? Walang label. Kumbaga, hindi malaman kung anong meron dito. Parang ano lang yan. Parang sa relationship lang yan, di ba? Pag walang label, hindi mo alam kung anong meron sa inyo. Diba? Kung MU lang, di ba? Magulong usapan, kung MU lang. Kailangan may label. So kailangan nating lagyan ng label ito para malaman mo kung ano nga ba to. Para malinaw ang lahat kung ano nga bang namamagitan o kung ano nga bang meron dito. Kaya, ang next kong ituturo sa inyo ay yung tinatawag nating labels. Yan. So, yung label para saan siya? Para lagyan ng label. Para mag-guide yung mga user kung para saan nga ba yung iba pang mga HTML elements. So, para malaman mo kung anong silbi nila, kung para saan sila, kailangan magkaroon ng label. Kumbaga parang description. Parang ganun ang datingan niya. So, paano natin gagawin yon? Bago yung input, magawa tayo ng label tag. Yan. Tapos, syempre, HTML element yan, lalagyan natin ng ID. So, when we say ID, unique na sa kanya lang yon. Label, username. Yan. Closing tag. So, magkakaroon ng closing tag na label. Tapos, sa loob, lagyan mo ng username. Ayan. So, ito yung pinaka-label niya. Label text niya ay username. So, yan. Dapat ang maging output niyan ay ganito. Okay? Naintindihan ba? Dapat ganyan ang output nitong ginawa ko. Nasaan sila? Nasa loob sila ng isang div na div username. Bakit may div? Para magkaroon ng division ang group of HTML elements na related sa bawat isa. Kasi kung tutusin, ang ginawa niyo siguro ay halos magkakarugtong na lahat yan. So magulo tignan. Dapat nakagrupo, sino-sino yung mga related lang. Katulad ng nakikita nyo ngayon sa inyong screen yan. Nasa loob sila ng isang div. At ito yung output nila. Meron bang question dito? May question? Question sa ating select ulit. Paano ito? Input type text. Sir, wait lang, sir. Oo, sige, hintayin kita. Huwag kakabahan. Tinatanong ko lang kung Sir, pwede po bang class, hindi ID? Pwede po bang class yung gamitin? Okay, so mamaya magbibigay ako ng default class na tatandaan nyo class. Yung class is optional yan kasi usually ang class diyan nagde-design. Pero required na lahat ng mga nandito sa loob ng div ay may sariling ID. Lalo na sa JavaScript, ID yung gagamitin natin para malaman natin kung anong HTML ang gagamitin natin. So ang answer sa yung question ay pwede bang class, pwede bang huwag ID? So dapat may ID pero pwedeng may class. 'Yon. Tandaan niyo, dapat laging may ID ang HTML element simula ngayon dahil ito na yung gagawin natin lalo next week sa JavaScript. So, kailangan may ID. Pwedeng may class, pwede.
Actually, meron nga ako ditong ibibigay sa inyo na ito. Yan. Sample CSS for input text box. So, kumuha ako sa internet ng buo ng CSS na hindi ko na i-explain sa inyo kasi baka supposedly alam nyo na yan. Pero sa mga transferees, i-copy-paste nyo lang, wala namang masamang mangyayari sa inyo dyan. So, ito yung magiging design ng mga text box. So, paano ang gagawin yon? Maglalagay ako dito ng class sa loob ng input. Anong class ang bibigay ko sa kanya? Lagay na lang natin text box class. Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng text box, isasali ko sila sa class na text box class. Tapos, yung code ng text box class, ito, ay i-design ko siya dito sa style. So, dahil class siya, hindi hashtag, kundi period. Tapos, yung pangalan ng class. Tapos, ika-copy-paste ko na lang itong, ibibigay ko na sa inyo ito, sample CSS na text box. Ayan. So, wag niyo nang kopyahin itong CSS na ginawa ko ngayon. Saka na lang kapag gumagawa na kayo kasi kakain masyado ng oras. So, hayaan yung ako na lang yung may design. Wag niyo nang lagyan tong style na to. Ayan. Pero kung kaya niyo naman at the same time ngayon, nagde-design kayo, sige, designan niyo na. Pero i-upload ko tong PowerPoint presentation na to para meron kayong sample CSS. Okay ba yun? So, wag niyo na lang gawin tong style na ginawa ko ngayon. Ayan. So, magiging output niyan ay ganito. Ayan. So, medyo mas decente tignan yung text box. Merong padding, merong border. Ayan, mas malaki. Okay? Sige na nga, kopyahin nyo na rin. Sige, gawin nyo na rin to. Gawin nyo na rin to. Gawin nyo na rin. Bago isip ko. Gawin nyo na rin. Ayan. O, sige, kopyahin nyo to. Bigyan ko kayo ng 1 minute. 1 minute, kaya naman siguro to, no? Kopyahin nyo tong style na ginawa ko. Ayan. Ako ma'am, may access ako dun sa FB page ko. Ako, saka si server ko. Yes, may nag-chat. Sir, ayaw lumabas ng label sa akin. Okay. So, sige, mag-share screen ka sa akin mamaya, tawag dito? Gwen? Papalabasin natin yan. Ako bahala sa'yo. Yung tsinelas ko. Sir, pababa po ng onti. Wait lang kasi hindi, ganito na lang. Actually kasi ang nagpo-post lang doon. Yan. Okay na, no? Example lang, Yan. example lang, mawala ng pasok bukas. Kung mag-lesson, need lang maglabas ng hindi naman po. Okay. Sige, thank you. Okay po. Monitor. Okay. Bakit nasa kabilang side yung username? Kasi, tawag dito, hindi nyo sinunod tong alignment nito. Ito. Nasa loob dapat ng div, label muna bago input. Okay po. Pareho tayo ng output kapag ganito. Nakikita naman po namin sa mga Ayan, tingnan nyo kung may div, nasa loob ng div, may label muna. Ato, Gwen, try mo na muna kung magagawa mo para hindi tayo kumain ng oras masyado mamaya. Tingnan mo mabuti ito, Gwen, yung pagkakagawa ko kung paano. Dito. Kaya ayoko mag-design masyado sa CSS eh. Kasi time consuming kapag kinokopya nyo. Kaya hindi naman ako design person. Ayoko lang masyadong maganda. Pag project na lang, saka nyo pagandahin. Okay na? Sino yung nag-chat? Tama naman po, sir. Sige, titignan natin yan, Gwen. Baka di pa nakasave. Save mo muna, Gwen. Baka di mo na-save nung ginawa mo. Okay? Last 10 seconds. Okay. So, dapat lahat tayo, ganito ang output. Yan, ito yung output ngayon. Yan. Okay? So, yung label, kung kaya nyo designan nyo na rin ngayon. Palakihin nyo yung font size ng label para pumantay dito. Mapapansin nyo kasi ang liit ng font size nito. So, gawin nyo na. Kung kaya nyo gawin, designan nyo na yung font size nito. Gawa kayo ng class pang label na lahat ng font size ay 30. Okay? So, okay. Ayaw pa rin. Gwen, sige, share screen ka na, Gwen. Gawin natin mabilis lang. Gwen? Diyan ka ba, Gwen?
Ay, sorry, hindi pa naka-allow yung share screen, sorry. Yan, sige Gwen, share screen ka. Gawin natin yan. Gwen, nandiyan ka ba, Gwen? Isa pa, Gwen, kasi naka-disabled kanina eh. Ngayon, okay na. Sige, share mo lang, Gwen. Dali mo, magte-30 minutes na. Nakakaisa pa lang tayo. Failed po talaga. Bakit hindi ka pwede mag-share screen? Naka-share screen ba ako? Last try, Gwen. Last try. Isa pa. Pag ayaw pa rin, proceed na tayo. Upload ko naman yung code din. Ayan, sige. Ayaw mag-share eh. Hirap talaga ayusin eh. Siguro kung nasa Comlab lang tayo, pinuntahan na kita dun eh. I mean, yung PC mo. Okay? So, share screen na tayo dito. Ayan. So, class, tandaan nyo, ganun lang gumawa na, di ba, papalaki nyo tong label na to. So, ganun ang silbi ng input type text para makapag-input tayo ng readable data mula sa users. So, syempre, account registration yan. Kailangan ng first name. So, paano gumawa ng pang first name? Another yan. So, type mo ba uli lahat yan? Ang hassle. So, i-copy-paste mo na lang itong buong div. Ayan. Copy-paste mo itong buong div. Tapos, i-paste mo sa baba. Yan. Mapapansin ninyo, kinapi-paste ko lang, nakasegregate na siya. Nakahiwalay na. Pero ang papalitan ko lang dito ay lahat ng ID. Kasi pang user, pang first name na raw, hihingin na natin yung first name niya. So, div, first name, label, ng ID niya, first name. Etong username, gagawin nating first name. Yan. Ang ID niya, text box first name na. Sanayin niyo na sarili niyo dyan. Ang class niya, text box class pa din. Para pare-pareho sila ng design. So, isa-save ko. Yan. So, anong ginawa ko? Gumawa lang ako, kinapi-paste ko lang ulit ng buong div na to. Tapos, lahat ng ID, pinalitan ko ng first name. Tsaka tong white colored na to, yung text, ginawa kong first name. Para ang mangyari ay, manghihingi rin ako ng first name mula dun sa user. So, pag sinave nyo, dapat ganito ang output niyan. Ayan, kung mapapansin ninyo. Dapat ganyan. Ito yung code. Inapi-paste ko lang, pinalitan ko lang yung mga ID. Laging ganon. Ng ID dapat walang magkapareho. Okay? 5 seconds para gawin pa yung ginawa ko. Okay? Okay na? So, yung sino pa ang hindi tapos? Sinong hindi ganito yung output? Sir, teka lang, sir. Di pa tapos, oh. Kakopy-paste nyo lang, papalitan nyo lang yung mga ID. Yun lang yung ginawa ko. Okay na? Lloyd, okay na? Inapi-paste ko lang yan, oh. Ito, itong buong to. Pinalitan ko lang yung mga ID. Okay. So, isa pa. Gawa pa tayo last name, oh. Huwag niyo na gawin to, ako na lang. Kayaan niyo ako na lang gumawa nito. Siyempre, nangingi ka ng first name, mangingi ka rin ng last name. Ayan. Ako lang to, ha. Huwag niyo na gawin to. Para lang mas ma-presentable tignan. Para account registration talaga ang datingan niya. So, yun ang pangit sa HTML talaga, no? Kailangan talaga mamanualin mo. So, yan. Ito na yung output ko ngayon. Nanghingi ako ng username, ng first name, tsaka ng last name. So, ngayon, account registration yan, kailangan may password. Di ba? Meron bang mag-register ng username lang, walang password. So, dapat gagawa ng password. So, gawa tayo ng isa pang ganito. Password naman. Password. Okay? So, div, password. Para iba-iba. Yan. Label, password. Ito ay password. Yan. Text box niya ay password. Text box, password. Yan.
Yan. So, ginawa ko, gumawa lang ako ng div pang password. Everyone, 30 seconds para gumawa nito. Ng div, ay ng text box, tsaka label na pang password. Pang password yung gagawin natin. $30 seconds. Ito. Kinopy-paste ko lang ulit ito. Tapos pang password. Yan nag-chat. Bukas ka lang ilaw. Sige, ingat ka ha. Ingat sa pagbukas ng ilaw. Bubukas daw siya ilaw. Okay na? Okay. So, meron pang hindi tapos? So, I'm assuming tapos na lahat. So, balik tayo dito. Ayan, ito na yung output natin. So, ito sa username, okay. Magta-type dyan ng username yung magre-register. Dito siya magta-type ng first name. Dito rin siya magta-type ng last name. So, ngayon, pag password, dapat ba na nakikita ng mga user yung password na tina-type nila? Unless na lang, dapat merong I button dito para ma-reveal. Pero hindi dapat ganyan. Kasi ang password dapat siya ay laging nakamask. When we say nakamask, merong special character o merong character na nagpapalit sa kanya para hindi makita. Dapat star yan o kaya puro dot yan, di ba? Puro asterisk o kaya puro dot. Ganun ang mga password. So paano gawin yon? Simple lang. Nakikita niyo itong attribute type na type, attribute ng input na type. Ito, itong in-highlight ko. So by default, yung ginagawa natin, ang attribute ng input tag na ito, na type, ang value ng type ay text. So ibig sabihin, readable text yung tina-type ng mga user. Para maging mask text, nakamaskara, mask text, yung i-input dito, gagawin nyo lang yung password. Ayan. Gets? So, anong ginawa ko? Etong nasa loob ng type sa password, ginawa ko siyang password. Yung text na nakasulat, ginawa ko siyang input type password. Para naman, maging mask na yung i-enter ng bawat user dito. So, save ko. Try kong i-refresh. Lahat ng itatype ko dito, dapat mask na yan. Ayan. Which is tama. Nakatago na sa ibang character yung mga tina-type na password dito. Paano ginawa yon? Same lang din itong input type text, kaya lang ginawa kong input type password. Okay. Meron bang question sa input type text and input type password tsaka label? Anyone? So yung class, dito tayo madalas nagde-design. Bakit sa class tayo lagi nagde-design? Kasi maraming text box sa loob ng form natin. So kapag sa class natin nilagay, ibig sabihin, isang code na lang. Hindi tayo mapapagod kaka-hashtag ng hashtag dito. Diba? Isa-isa lahat ng elements, ganun gagawin mo. So class na lang, para lahat sila, iba-iba ng design. Unless na lang kung may specific design ka na ginagawa. Okay. Merong question sa labels, input type text, saka input type password. Meron? Malinaw? Kailan ginagamit yon? Actually, class, alam nyo, hindi dapat kayo nagsisave ng password sa mga PC ninyo. Lalo kung may ibang gumagamit ng PC ninyo. Alam nyo bakit? Halimbawa, ito. Screen ko lang. Yan. Ito. Sa Facebook, pakita ko lang sa inyo na hindi safe. Alam niyo yung sa Facebook, kapag nag-login kayo dito, may lumalabas dito ng yes or no. Sasabihin doon, do you want to save your password in this web browser? So, pag ni-yes mo yon, pag nag-select ka dito ng username, automatic lumalabas na yung password dito. Tama ba? Kapag nakasave yung account ninyo? Okay. So, simula ngayon, pag may gumagamit na iba ng laptop ninyo, huwag nyo nang gagawin yon. Alam nyo bakit? Kasi madali lang ma-hack yun. Papakita ko sa inyo, hindi ko kayo tuturuan mang-hack. Papakita ko sa inyo para maiwasan ninyo na gawin yun. Halimbawa lang, ito. Yan. Kunwari lang, itong, kunwari na, Louie Melo. Yan. Kunwari na lang, ito yung username ko. Kapag nakasave yan, di ba? Pag select ko ng Louie Melo, lalabas na kagad to. Tama ba? Kasi nakasave password, di ba? So, wag niyong gagawin yan kasi napakadali lang makita niyan. Alam niyo kung paano?
right-click nyo lang yan, tapos inspect. Right-click tapos inspect. Makikita nyo dyan, meron kayong nakikita dito na input type, naka-highlight ito, input type password. Di ba tinuro ko sa inyo kanina? Kapag input type text, readable. Kapag input type password, naka-mask yung laman ng text box. So itong password na ito, kapag binago ko, ginawa kong text yan, tapos in-enter ko, pagbalik niyan dito, lumabas na yung value ng text box. So, ganun kadali mag-hack ng mga nakasave. Kaya wag na wag kayong magsisave, lalo kung nasa computer shop kayo, lalo kapag meron kayong kapatid na gumagamit ng account ng laptop ninyo or ng PC ninyo. Lahat ng nakasave, ganun lang yan. Tingnan nyo. Inspect ko. Pag ginawa ko tong password, naging password siya. Kapag ginawa ko tong text, magiging readable text na siya. Okay? So, simula ngayon, gusto kong ituro sa inyo na wag na kayong magsisave ng account ninyo diyan sa PC o laptop. Ba't mga nakangiti? Parang may mga masamang plano ah. Parang gusto hakin yung mga kapatid ah. Oh, bakit mga nagtatawanan? Hindi ko kayo tinuturo ang manghak. Tinuturo ko sa inyo na ganun lang kadali palitan yung malaman yung account ng mga nakasave dito. Lahat yan, sa lahat ng website yan, ganun lang kasimple. Tuwan-tuwa. Parang yung mga masamang plano to ah. So, nagtataka kayo, paano kayo nahahack ng mga kuya ninyo, ng mga ate ninyo? Ganyan lang din yun. Alam nyo ba yon? Mga website. Okay? So, yay, anong yay? Hindi masaya yun. Di ba? So, baka sabihin nyo, tinuturuan ko kayo mang-hack. Hindi ah. Yung tinuturuan mang-hack, disclaimer lang. Pakita lang yan na gano'n lang kasimple. Okay? So, yun yung kaibahan ng type, text, tsaka type, password. Actually, marami pa yan, pero yung pinaka-basic lang yung mga gagawin natin. Kung wala nang tanong, proceed tayo sa next. Yung tinatawag nating, ano yun? Ayan, input tayo password. May PowerPoint na ibibigay. Select. Ayan. So, yung select tag, hindi selecta, select tag. O yan, natin, baka sabihin nyo selecta, titinda pa ako ice cream dito. Yan. Yung select tag, ginagamit ito para... Hindi po naka-share screen. Sorry. Buti sinabi niya. Sorry. Ay, nakalimutan. Ayan. Yan. Itong select tag, ginagamit yan para pumili yung user sa mga dinefine mo. Pag sinabing predefined, mga dinefine nung programmer o nung gumawa ng website na mga options. Kumbaga parang may mga options, pipili na lang yung, do you call this, yung user. Imbis na mag-type siya sa text box. So anong halimbawa nito? Gender, male or female yung value, di ba? So para pipili na lang siya at hindi na ita-type ng user yung male o female sa text box, select yung gagamitin natin. So paano gawin yon? Gawa na naman tayo ng div. Tandaan nyo, every time may set of elements, HTML elements, gagawa tayo ng div. Ang ID niya ay div gender. Yan. So may gender sa pagpipilian ng div. Tapos label uli, syempre. Laging may label para malaman kung para saan yon. So label, gender, tapos gender yung pagpipilian. Ayan. After that, gagawa tayo ng select tag. Ayan. So select, HTML element yan. Lalagyan natin ng ID yan, syempre. May ID na naman yan. Laging ganun. So select, gender. Yan. Tapos close tag. Ayan. So ganyan gumawa ng select na pagpipilian. So kanina, input type text, saka input type password, tapos merong ID. Ngayon naman, select yung ginawa ko, select tag. At nilagyan ko ng ID kasi HTML element na naman siya. Para malaman ko na ang select na to, ang pangalan nito ay select gender. Nasaan sila? Nasa loob na naman ng div. Kapag sinave ninyo yan, ganito ang magiging output niyan. Okay? So isang walang laman na drop down. Bakit walang laman? Kasi hindi pa natin nilalagyan ng laman. Okay? So ganyan pa lang muna. Sige, pakigawa ito na in 30 seconds. Ginawa ko. Tayo dyan, okay pa? Parang ang dami nang ginagawa masyado, no? Isipin ninyo. May ID na, may class pa, di ba? Familiarize. Yan. Familiarize nyo lang kahit ano. Kahit di nyo kabisaduhin yan.
Basta nagigets nyo kung anong silbi ng mga yan, kung bakit ganyan yan tumatakbo, magiging okay tayo ang lahat. Kahit sa JavaScript, magiging okay tayo. Sabi sa familiarize nyo lang lahat ng mga ginagawa natin. Okay? 30 seconds na. Meron pang hindi tapos. 1, 2, 3, 4, and 5. So, ngayon dapat ganito na yung output ninyo. Yan. Walang laman yung select. So, paano natin lalagyan ng laman yan? Sa loob ng select, ayan, gawa kayo ng option. Itong option ay walang ID. Again, itong option po ay walang ID dahil value ang ilalagay natin dyan. For now, hindi mo na malalagay ng value. So, option lang muna. Tapos, sa labas ng option, sa loob pala ng option, nakalagay mail. Yan. So, ganyan muna. Ano ibig sabihin ng code na yan? Sa select, select dito yung user, merong options. Yan, kaya ganyan yung tag. Ano-ano yung option? Option male, tsaka option female. Yan. So, ganyan muna. Sa loob ng select, yung loob ng yung select na to, binigyan natin ng ID na select gender. Sa loob niyan ay merong option. Option na male, tsaka option na female. Yung option ay repeat, wala pong ID yan. Kasi under siya ng isang select. So, sabihin, ito yung select na yan. Yan. Okay? Meron pang hindi tapos? 1, 2, 3, 4, and 5. Save natin. Dapat ganito na ang output niyan. Ayan. So, may male and female nasa loob ng gender. So, yung CSS, dahil time consuming, hindi na natin gagawin. Pero nandito naman yan sa loob ng PowerPoint. I-upload ko na lang mamaya. So, yung set designing, huwag na natin masyadong mag-focus dyan. So, siguro pag magsasubmit na lang kayo bukas ng output nyo, tsaka nyo na lang kayo mag-design. Pero, ngayong discussion, hindi tayo magde-design. Sayang oras kung gagawin nyo pa yung CSS. Okay? So, yan. Male or female. Ganyan sumeselect. So, meron na tayong input type password, may labels, input type text, tsaka select. Meron bang question sa mga HTML form elements na mga naituro ko? Meron? Anyone? Dali, di ba? Kasi alam nyo na yun eh. Kaya madali alam nyo na eh. Next week, tignan natin kung kaya pa. Kung wala na, proceed tayo sa paggawa ng checkbox. Okay. So, yung checkbox ay medyo, pag sinabi natin checkbox, when you say checkbox, ano siya? Tawag dito? Form din siya ng input, pero input type checkbox siya. So, ano ba yung checkbox? Yun yung chine-checkan mo tapos na-uncheck. Anong halimbawa niyan? Ginagamit siya kapag gusto natin na ang user ay mag-select ng one or more pero optional na data. So, halimbawa niyan, anong mga halimbawa niyan? Kunwari, mag-enroll ka. Checkan mo yung English, checkan mo yung Filipino, checkan mo yung computer. Kapag may check, ibig sabihin, mag-enroll ka sa subject na yon. Kapag hindi mo siya checkan. So, ganun. So, paano gumawa ng mga checkbox? Okay, ito medyo komplikado sa lahat. Dapat pala radio button na lang tinuro ko muna. Pero sige, checkbox tayo. Paano gawin yon? Div na naman tayo, syempre. So, ang gagawin natin ay mga subjects. Div ID equals div subjects. Yan. Sa loob niyan, syempre, may label na naman. Lagi nanguhuna yung label, tandaan ninyo. Para malaman natin kung ano nga ba ang meron. So, subjects to enroll. Ayan. So, ang ID, iba dapat ang ID niyan, label subjects. Ayan. So, yan muna. After that, sabi ko nga, hintayin ko muna kayo. Sige, 20 seconds. 20 seconds to do it. So, after ng gender, meron tayong subjects. Ayan, makikita ninyo. Nasa loob ng div. Sa loob ng div, merong label. Pakisabi ko nakakasabay pa ha. Baka meron nang hindi nakakasabay dyan. Ayoko nang ganun. Gusto ko lahat nakakasabay. Gusto ko lahat nakakaunawa. Sige. Meron pa mga hindi tapos. May mga nakikita pa ako nagtatype.
Copy paste lang para madali. Copy paste lang tayo. Laging ang babaguhin nyo lang dyan yung ID, tsaka tong text, yung kulay white. Laging yun lang babaguhin nyo. Lahat ng ID dapat iba-iba. Tapos tong white na to. Yan, mga white, lahat ng color white sa screen nyo, yun lang yung babaguhin nyo. Okay na? So ngayon, gawa na tayo ng checkbox kasi label pa lang yan. Paano gumawa ng checkbox? Input type equals checkbox. So pangatlo na to. Pangatlong input type na to. Una muna, input type text, yun yung readable text. Input type password, para sa password. Tapos input type checkbox, para naman sa checkbox. So dahil input yan, bibigyan ulit natin yan ng ID. Anong ID niyan? Ang ID niya ay checkbox. Anong checkbox ba to? Kunyari English muna. So checkbox English. Yan. Tapos, yan, save nyo. Yan muna. Input type checkbox. Tapos ang ID ay checkbox English. Kunwari English yung checkbox na checkan niya. Pag sinave nyo, ang magiging output niyan, ganito. Isang maliit na checkbox lang na hindi natin malaman kung ano yun. So, wala na namang label. So, therefore, itong itong checkbox na to, dapat meron din siyang label pagtapos niya. Ayan. Tapos, ang nakalagay dito ay English. Yan. Tapos, ang ID niya ay label English. Para lang may label, yung checkbox na yon ay para sa English subject. Pakigawa yan in 30 seconds. Okay pa tayo? May pa ba? Dali pa naman, di ba? Copy paste lang. Basta naiintindihan nyo. Sabihin nyo pag nahirap na kayo sa subject ko, ha? Hindi naman siguro, no? Napag-aralan nyo naman yan last year. Maniwala man kayo o hindi, pinipilit kong padaliin to sa abot ng aking makakaya. Napadali ko lang talaga. Lahat yan ay kailangan talaga, kaya medyo marami, pero kailangan yan para sa gagawin natin. Basta tatandaan ninyo, laging may ID ang bawat isang HTML elements. Kailangan yon. Okay tayo? Okay na? So, try nating silipin yung output. Dapat, ayan. So, alam na natin na checkbox na to ay English. So, paano pang magdadagdag pa tayo? Diyan lang din sa loob ng div na yan. Gawa ka lang ng BR para bumaba. Tapos, copy-paste mo na lang itong buong to. Ayan, itong nakikita nyo ngayon. Copy-paste nyo yan pagtapos ng BR. Tapos, ako nari, Filipino naman. Filipino subject. Checkbox, Filipino. Iba na yan. Checkbox, Filipino. Tapos, label, Filipino. Yan. So, anong ginawa ko? Gumawa lang ako ng another subject. Paano? Nasa loob lang din ng div na to. Pagtapos ng checkbox English, nag-BR ako para bumaba. Para bumaba ng one line. Pagbaba ng one line, input type checkbox naman. So, kinapi-paste ko lang to. Filipino naman. Kung gusto niyo pa, di pa kayo kontento, isa pa. O, yan. O, hindi ko kayo pinipressure ha. Wala lang yan. Dinadagdagan ko lang. Para lang makita nyo. Copy-paste ka uli. O, ano pang subject? Araling panlipunan, may favorite. Diba? History na lang. Naiirita ako. Ang daming haba eh. History, may favorite. Checkbox, history. Label, history. Diba? Hindi nakakalito? Save nyo, tapos i-check nyo yung output. Ganoon gumawa ng mga, wait lang, pakita ko lang output. Ayan. So may mga ano na sila. Paano to magpantay, class? Paano magpantay sa pinakasimpleng paraan na alam ko? Gagamit tayo ng tinatawag nating NBSP. Ampersand NBSP. Ayan, nasa brackets naman yan. Para saan yan? Para magkaroon ng white space. Para magkaroon ng spaces. So pag niratrat ko yan, lalapit yan. Ayun, nagpantay na. Nagets nyo para saan yung NBSP? Pag binura ko yan, lalayo ulit yan. Ayan. So yung NBSP, isabihin niya na isang space. NBSP. Yan. Yan. New blank space yata. Ibig sabihin niya, hindi ko alam. Nalimutan ko lang yung NBSP. Hindi ko kasi ginagamit yan.
Kapag advanced CSS na yung alam nyo, hindi nyo nagagamitin yung NBSP. Sa inyo ko lang tinuturo yan. Ayan. Lalapit ng konti yan. Tingnan nyo. Wait lang. Huwag muna kayo mag-code. Titignan nyo lang. Okay, no? Nakita nyo ba? Kung may kembot pa kanan, no? Ito ba? Dito. Lagay ako ng isang NBSP dito. Bago yung Filipino checkbox. Nakita nyo? Kung may kembot pa kanan. So, pag niramihan mo yan, mas maraming kembot pa kanan ang gagawin yan. No? Retratin mo ng NBSP yan. Palapit ng palapit yan hanggang magpantay. Okay? Ayun. So, ganun yan. Isa pa, kulang pa dalawa. Kulang pa dalawa. Ayan. Para lang magpantay, para lang kaaya-aya tignan. Okay? May question ba sa checkbox? Sabay tayo sa code. Ayan. May question ba sa checkbox? Input type text, input type password, select, tsaka label? Anyone? Question? May chat. Sir, BR para bumaba si English. Pwede. Kung gusto mong bumaba si English, mag-BR ka dito. Ito yung ARC. Kung andyan ka ARC, ito. Pwede ka mag-BR dito kung gusto mong bumaba si English. Yun, bumaba na si English. Teka, naiwan yung S, may S dito. Ayan, para bumaba. Since para pantay na sila, burahin mo na tong NBSP. Kasi, kaka-indent yun eh. Yan. Ito pa gusto mo rin, ARC. Nadidikitan ka kay gender tsaka kay subjects to enroll. Diba? Di mag-BR ka dito bago mag-div subjects. BR ka. Bababa yan. Yan. Yan lang. Basta kabisado niyo yung codes, magagawa niyo kung anong gusto niyo gawin dyan. So yung CSS ng checkbox, dito na lang din sa PowerPoint, hindi na natin gagawin. Balik tayo sa code, baka may kumukopya pa. Tandaan niyo ito yun, NBSP. Yan, para sa space. Kung gusto niyo umurong, magkaroon ng space. Kasi di ba itong mga space hindi naman nababasa sa HTML yan? So para mabasa, gawa kayo ng ito. End sign, ampersand ang tawag dyan, NBSP. Merong question sa mga tinuro ko ngayon? Malinaw? Mas malinaw pa ba sa inyong dalawa? Ng crush mo? Mas malinaw pa? Okay, kung malinaw, last one, yung tinatawag nating buttons. Last one na to, last one. Tinatawag nating button. So yung button class, sorry, hindi na naman na-share screen. Ayan. So yung button class, ginagamit ito para sa isang clickable button. So tulad ng alam yung button, mga submit button, cancel button, login button, na kapag clinic mo yan, ay magti-trigger ng isang event. So itong button na to class, tandaan nyo, halos lahat ng gagawin natin sa JavaScript ay nasa loob ng button. So therefore, kapag clinic yung button, may mati-trigger na event. So yung event na mangyayaring yon, okay, yung event na pag clinic yung button, yung bawat event na mangyayari, yun yung i-code natin sa JavaScript. So kunwari, clinic ko yung login button. Anong mangyayari kapag clinic ko yung login button? May event na mangyayari. So i-code natin yon sa JavaScript. So therefore, ang button ay ginagamit para mag-trigger ng isang event. Okay? So paano gumawa ng button? Gawa ulit tayo ng div. Ayan, tandaan nyo ito yung closing div. Sa labas niyan, doon ka gagawa ng div ulit. Yan. ID equals div buttons. Yan. Yan. Ano lalagay natin doon? Hindi na kailangan ng label ng buttons kasi may label na talaga yung mga button. So button, ID ay submit button. Ayan. Sa loob ng button, may nakalagay doon submit. Ayan. So, ganyan lang gumawa ng button. Simple lang. Button tag. Automatic may closing tag na button. Sa loob nila, color white yan kung mapapansin ninyo. Ayan. Sa loob ng button, may color white. Yan yung text. Yan yung label ng button na submit button. Tapos, papangalanan natin ng ID. Bakit may ID? Para malaman natin na may pangalan itong button na to. Sa JavaScript, para alam natin na sa submit button tayo magko-code. Yan tayo magko-code sa JavaScript. Pwede mo maglagay ng class? Tanong ng iba nyo klase? Oo, pwede kayo maglagay ng class, tapos designan nyo na lang doon sa may style tag. Pwede kayo mag-search sa internet ng mga CSS tags na ika-copy-paste nyo na lang para gumana. Okay, so ang output niyan ay dapat ganito. Ayan. BR ko lang to para bumaba ng konti. Ayan. So ito na yung ating account registration form. Ano-ano meron dyan? May label, may input type text, may input type password, may select, may checkbox, and then merong button.
Meron bang question sa lahat ng mga tinuro ko ngayong hapon? Sir, pwede po ba lagyan ng href para mapunta sa isang page? Pwede. Okay. So, paano lagyan ng href? Sige, tigtanong si Jezreel. Lalagyan mo ng href dito. Yan. O kaya gawa ka na lang ng A dito sa labas ng button. O href dito na lang. Ayan. Saan pupunta? So, hindi pa naman yan. Saka na natin pag-aralan yan. Ang mahalaga muna, ang purpose ng lesson na to ngayong hapon ay makagawa kayo ng form. Makagawa kayo ng form. So, ano yung papagawa ko bukas sa inyo? Papagawa ko sa inyo bukas, magre-replicate kayo kahit hindi yung design na. Yung design kasi, bonus na lang yung kung magagawa niyo yung design eh. Try nyo kumopya ng mga physical form. When we say physical form, yung binipill upan talaga na printed copy. Try nyo kopyahin, gawin nyo sa HTML. Or after that, pwede ring website, mga registration form, mga something like that sa website. Mga website na alam nyo mga form, pwede try nyong gayahin sa abot ng inyong makakaya. At pwede rin namang mag-imbento kayo ng sariling form. Tapos, pag nag-imbento kayo ng sariling form, anong Google Form? Anong Google Form? Hindi ko gets. Yan, yung mga nasa Google Form nga, yun. Sir, yung sa text box po, sir. Hindi ko gets yung tanong mo, Art, kung ano meron sa text box. So, yun nga, ipapagawa ko sa inyo bukas. Gagawa kayo ng sariling form or kokopya kayo ng form. Tapos, yun nga, merong requirements kung ilan yung minimum text box, ilan yung minimum select, ilan yung minimum checkbox. Basta mahalaga, maintindihan nyo yung konsepto ng pagbuo ng sariling form. Kasi next week, gagawa tayo ng form, tapos magja-JavaScript tayo. Papaganahin na natin yung mga event na meron. Kapag sinelect yung select, ganyan. Di papakita code sa text, di napapakita code sa text box, sir. What do you mean by code sa text box? Eh, di ba, ganito lang naman gumawa ng code sa text box, Art. Ayan, yan. Ito. Sorry, hindi pala ako naka-share screen. Ayan, ganyan lang naman yung code sa text box, Art. What do you mean by your question? Medyo hindi ko gets. Okay? Makakagawa tayo ng form, everyone, makagawa ng form. Kaya? Replicate nyo lang kung gusto nyo, kung kailangan ng maraming form. Kailangan ng select, kailangan ng ano. Kung ano kailangan, yun yung gamitin nyo. Kung ano yung tinuro ko. Actually, meron pa ngayon, radio button, text area. Hindi ko na tinuro. Yung radio button, dapat malaman nyo rin. Pero tuturo ko yan. Sige, radio button. Baka next week. Yan muna yung mga naturo ko. May question? Malinaw ba? Baka naman hirap na kayo or hindi nyo nagigets ha. Okay, so ang gagawin ko, i-upload ko ulit sa YouTube itong recording ng discussion. I-upload ko yung PowerPoint para sa mga CSS, sample CSS ng mga button, ng mga checkbox, ng mga text box, mga sample CSS. And then, pati itong code mismo, i-upload ko para meron kayong reference kung paano ginawa yung code. Sir, yung CSS dapat po nasa loob ng style, bawal po external. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo pag nagpa-external kayo kasi gagawa pa kayo ng another file. Kasi halimbawa, ganito. Kung nag-external kayo. Yan, dito yung CSS. Yan. Yan, kunwari lang ganyan. Nagpaka-external kayo. So pag ganyan-ganyan pa kayo, palipat-lipat pa kayo, so internal na lang tayo na nandito na lang sa loob ng style tag. Yan, ganyan na lang. Para magkakasama lahat ng CSS code, mas madali kong checkan. Pero pwede rin naman, kung gusto mo mag-external ka. Pero wala namang kaibahan yun eh. Yung lahat ng nasa external mo, pag kinapi mo yan, pinis mo sa loob ng style, ganun din yun. Pareho lang sila. So wala namang problema sa akin. Okay lang. Kung kaya kung gusto niyo talaga external. Meron pa question? 2 o'clock na? Anyone? Yan, yung sa tanong ni Arisa, pwede mag-external kung doon ka mas nadadalian. Pero pareho lang yun, maniwala ka sa akin. Internal, external, para mas mahirap lang. Kahit anong form po, sir, o kahit anong form na alam mo. Kunwari, enrollment form, passport form, registration form, ano pa ba mga form pwede? Registration form sa mga laro. Register ka sa Genshin Impact. Ano yung itsura ng registration form sa Genshin Impact? O gayahin mo. Kahit yung design, kahit hindi mo makopya. Basta, basta makopya mo yung kung ilang form, ay ilang text box, ilang checkbox, ilang radio button, ay ilang button nandun. So yun, try nyo kopyahin. Pag may mga question kayo, PM nyo lang ako anytime. Hindi kayo pababayaan. Ayun, may nagtanong si Tiffany. Sabi ni Tiffany, Sir, wala daw po ba nung form tag? Halimbawa, ganito. Ito. Diba, syempre, bawat form kailangan ng ganito. Okay. So, itong form tag class, hindi na natin siya gagamitin kasi JavaScript ang popokusan natin. Itong form ay ginagamit kapag meron pang backend. When we say backend, may database pang kinalaman.
Kaya nga mapapansin nyo, wala nang name yung mga input natin, di ba? May ganyan dapat yon. So, hindi na natin kakailanganin ng name kasi nga hindi naman tayo gagamit ng form tag. Kumbaga, yung ginagamit ng form tag para i-collect lahat ng data ng bawat field tapos ipapasa sa susunod na file. Hindi natin gagawin yun kasi dito natin mismo sa JavaScript gagawin sa loob lang ng isang file. Gagawin natin yon gamit itong mga ID na to. So, ang question, kung kailangan pa ng form tag, hindi na. Kasi useless naman kung tuturuan ko yung gumamit ng form tag pero hindi naman tayo another file para sa backend like PHP or something like that. So hindi na 'yon. Malalo kayo mababaliw pag may mga database pa tayo na tinuturo. JavaScript lang tayo. So ID is enough. Basta may ID ang bawat HTML element, enough na 'yon para mabuhay tayo sa JavaScript. Okay? Question pa? Wala na? Masaya pa ba kayo sa subject ko? Parang di na kayo masaya sa subject ko. Masaya pa ba kayo? Masaya pa kayo, ha? Anyone? Gusto mag-speak out? Masaya pa ba kayo sa subject ko? Baka ginagawa nyo na lang ito kasi required. Gusto ko masaya tayo dito. Enjoy nyo lang, ha? Okay? So, kung wala na, kahit walang BG. Anong ba't yung BG? Background, color? Anong BG? Background? Okay lang. Basta, copyin nyo lang yung form. Okay? Kung wala na, pwede nang mag-leave. Salamat, Diligence. Salamat sa inyo, Diligence, sa pakikinig. Pag may question, PM lang kayo sa akin. Sana nag-enjoy pa kayo sa subject ko. Sana natututo pa kayo, okay? Ayan, naglabasan yung mga ngipin niya. Nakangiti na kayo sa wakas. Chill lang. Gawin yung mag-aangal lahat. Ako chill-chill lang dito. Sir, kailan po pasahan? As usual, Friday ng 11:59 PM. So, one second bago magsabado. Okay? So, PM lang kayo kung gagawa kayo. Anytime. Sige na, pwede na mag-leave yung magli-leave. Salamat sa inyo. Na-miss ko kayo. Sir, thank you, Oh, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you po. Thank you, sir. Ingat po palagi. Thank you po. Sir. Panginoon. Thank you, sir. Palagi po sana. Ingat po kayo, sir. Magkakasama pala to sina Merwin, no? Sina ano? Sir, ang daya nila, sir. Bakit? Carl. Magpapadiyo ko kayo, real talk. Huwag kayong mag-share ng mga nakaubad kayo sa klase. Okay, sige. Thank you.